Kaya ba ng Pilipinas na maging Southeast Asia's next tech and space hub? Let's talk! Binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikilimang SONA ang dalawang proyekto, ang PAC Silica at ang isang space launch facility. Layunin ng PAC Silica na gawing sentro ng semiconductor industry ang Pilipinas. Samantala, pinag-aaralan naman ang pagtatayo ng isang space launch facility na maaaring magsisilbing launch pad ng bansa para sa mga satellite at iba pang space missions. Sa panahon ngayon, napakalaking demand para sa semiconductors at mabilis din lumago ang space industry. Kaya maraming bansa ang nag-uunahan para maging bahagi ng industriyang ito. Ang tanong, kaya ba makisabay ng Pilipinas? Kapag naging matagumpay ang mga proyektong ito, maaari itong magdala ng mas maraming high-paying jobs, mas malaking investment, at mas malaking papel ng Pilipinas sa global technology supply chain. Bukod pa rito, ang isang space launch facility ay maaaring makatulong sa satellite technology, weather forecasting, disaster response, communications, at scientific research. Pero may isa pang dapat pag-usapan. Ayon sa World Economic Forum, halos lahat ng modernong teknolohiya mula sa cellphone, computer, hanggang sa LED lights at mga sasakyan ay gumagamit ng semiconductors. Pero alam nyo ba na ang paggawa ng semiconductors ay nangangailangan ng napakaraming tubig, kuryente at raw materials. At ayon sa PCDA, nasa 1,620 hektarya ang maaaring gamitin para sa pagtatayo ng PAC Silica. Kaya may mga nagtatanong, anong mangyayari sa mga komunidad at residenteng maapektuhan ng proyekto? Kung hindi ito mapaplano ng maayos, maaaring itong magkaroon ng epekto sa kalikasan at sa mga taong nakatira sa paligid. Ayon naman sa DENR, sisiguraduhin nilang mahigpit na masusunod ang lahat ng environmental compliance at hindi nila hahayaang may sakripisyo ang kalikasan para sa PAC Silica. Pagdating naman sa space launch facility, malaking oportunidad ito para sa science at innovation. Pero dahil sa lokasyon ng Pilipinas at sa umiinit na geopolitical tensions sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga nagtatanong kung paano may sisiguro na hindi gagamitin para sa layuning militar. Malaking pangarap ang maging susunod na tech at space hub ng Southeast Asia. Pero ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang ang pagtatayo ng mga pasilidad. Mas mahalagang tanungin kung makakagawa ba ito ng dekalidad na trabaho. Mapoprotektahan ba ang ating kalikasan at soberanya? At higit sa lahat, ang mga Pilipino ba ang unang makikinabang? Sa tingin ninyo, kaya ba ng Pilipinas na maging susunod na tech at space hub ng Southeast Asia? At ano ba dapat unahin para masigurado na ang pag-unlad ay para sa lahat? Usap tayo sa comments.